Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, puspusin mo ang mga puso namin binyagan at paningasin ng apoy ng iyong pag-ibig. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Excuse. Ito po yung first series na gagawin ko na nakabidyo ang aking mga pinupost sa Facebook, sa Payong Tatay. Marahil, kasi panahon na siguro, kasi yung iba tinatamad basahin yung aking mga sinulat dahil napakahaba daw. Siguro kung pakikinggan lamang, ay baka marinig nila at maunawaan ko anong gusto kong ipahiwatig. Ang gusto kong topic ngayon yun tungkol sa second coming na naging usap-usapan talaga yan eh. At alam naman natin, yan ang pinakamahalagang kabanata o kaganapan na hinihintay ng sangkatauhan, ng sanlibutan, sapagkat ito ay isang pangako. Ang second coming ay ipinangako ng Diyos na ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay muling babalik sa huling araw o sa huling so end of times na tinatawag. Kaya sisimulan ko ang aking sasabihin sa mensahe. Sa atin sinabi ang mga salitang ito, I say unto ye, let me rest upon its rock, and those rock are my own Deo. September 19, 1973. Kung paano sinabi kay Pedro, and I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Mateo chapter 16, verse 18. Subalit magkaiba ang pagiging bato ng Deo at ang pagiging bato ni Simon Pedro. Unawain natin to. Kay Pedro ay batong pagtatayuan ng kanyang iglesia. Sa ating mga Deo ay batong pahingahan ng kanyang santong paa. Gayun din naman sa atin ay winika ni Ina, kayo ang katedral na itinatayo ng aking anak na mananakop. July 12, 1976 yan. Ang katedral ay maituturing na mga bato din dahil simbahan siya, di ba? Subalit ang pagkakaiba ng dalawang bato. Ang pagiging bato ni Pedro ay ang iglesia mismo na itinayo ng Panginoon ay pinagtitipunan ng mga taong tumanggap sa salita niya. Kaya nabuo ang isang inang simbahan. Ina sapagkat ang simbahan ay tulad ng isang ina na nanganganak at nagsisilang ng mga para kay Kristo sa pamagitan ng binyag, Eucharistia at komunyon, kumpisal, lahat ng sakramento. At ang tawag dito, tinatawag ng mga Katoliko. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng pagiging Katoliko ay mga anak ni Maria. Yeah. Samantala, ang katedral ay kung saan ang isang obispo ay naninirahan. Ibig sabihin ay isang simbahan na bahay tuluyan ng isang obispo. Simbahan na, ando doon na, nakatayo na. Tinawag na katedral ito sapagkat ang obispo ay naninirahan dito. Ang obispo naman ay kahalintulad ng isang pastol. At si Jesus ay ang ating pastol at tayo naman ang kanyang mga tupa. Kaya unawain natin mga Deo kung bakit tayo ay mga katedral na itinatayo ng Panginoon. Unawain natin to. Ang pagbabasa sa banal na aklat at sa mga mensahe makakatulong sa atin upang higit nating maunawa ng ibig ipahiwatig ng Panginoon sa ating mga taga-Rindeo. Sa Biblia, sa Lucas chapter 17, verse 22 ay nakasulat ang ganito. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita.
Ang tinutukoy dito ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Lucas yan, chapter 17, verse 20 to hanggang 22 yan, na darating pa lamang sa isang panahon na hindi nakalaan para sa kanyang mga alagad o sa simbahan. Diba? Ang sinasabi po natin, pinapaliwanag na ano pa ba yung hinihintay na ano? Ito na lang. Ibig sabihin ay future event. At nalalaman naman natin na ang isa sa pinakahihintay ng simbahan ay ang malwalhating pagbabalik ni Jesus o ang tinatawag na second coming. Sa mga tweet ko, ang simbahan na tinutukoy ay ang mga Katoliko, nangangahulugan na ang katedral na itinayo ng Panginoon ayon sa mensahe sa atin ay manggagaling din sa mga binyagan o Katoliko. Ibig sabihin na hindi siya tatawag sa labas ng simbahan o sa ibang sekta. Unawain niyo ang ibig kong sabihin. Ang mga Deo ay mga Katoliko, sapagkat tayo ay mga binyagan sa tubig at espiritu, mga isinilang sa pamamagitan ng binyag. Ayon niya sa Mateo, chapter 28, verse 9. Dahil dito, magsiyaw na nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yeah. Gagawin tayong alagad. Tayo yung mga alagad na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pero teka, bakit katedral ang simbolo ng ibinigay sa Deo? Bakit kailangan pang itayo ang katedral sa atin? Gayong tayo pinalaya na sa ating salang orihinal. Hindi na tayo mga anak ni Eva sa pamamagitan ng binyag at tayo ay maituturing na mga anak na ni Maria. Diba? Mga Katoliko na tayo. Ang paglaya natin sa salang orihinal ay hindi nangangahulugan sa paglaya natin sa kasalanan. Ang paggawa ng kasalanan ay patuloy na lumalaganap sa sanlibutan, kaya hindi rin tumitigil ang Diyos sa kanyang panawagan sa tao na magbalik loob sa kanya upang makamit natin ang kaharian ng Diyos. Yun ang ino-offer sa atin ng Diyos, di ba? Ang kaharian niya, talaga wala ang sawa ang Panginoon. Sa mga tuwid ang Diyos ay matyagang hinintay ang araw na ipinangako niya sa mga alagad, di ba, nangako siya sa Lucas chapter 17 verse 22, upang sa huling sandali o yung end of times na tinatawag, ay makapiling niyang muli ang kanyang mga nilalang para sa kaligtasan at mapasama sa kanyang inilaan na kaharian. May isang mensahe sa atin na dapat pagnilayan at unawain ang malalim na kahulugan nito upang maunawaan natin ang mga panapanahon na ating kinalalagyan. Sabi sa atin noong December 4, 1979, sabi niya, in-address sa atin, Deus, sabi niya. Si Ama ang nagmimisahe, I waited patiently in the days of Deus and the building of the ark again. This ark is a figure of church, which many are now brought to safety. The days of Noah shall come again, but there would bring no more floods, but love through ye, Deus. Preparing for the final salvation, intended for all. And so, Deus, it is you that were foreshadows in this event. You therefore must go far. Sa mga tuwid, ang mensahe ay tumutukoy ng isang panahon at ang tinutukoy niya ay ang araw ng mga Deus o days of Deus o panahon ng Deus, era of Deus, Deus era, di ba? Mabigat pagkain ito para sa ating mga naririto sa bakuran ng Samahang Deo. Una, sa mensahe, nasa kamay natin ang tinatawag na final salvation intended for all. Yung tinutukoy na tayo ay ang mga days na winika niya, foreshadows in this event.
Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay nakahula o nakapropesiya na ang Diyos ang magiging saksi ng kaganapan na ito. Anong kaganapan? Yung building of the ark again. Hindi po literal to, no? Ang arko ay sumisimbolo ng pagliligtas o paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Diba? Kasi lilinisin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha o ng tubig. Yung tubig kasi ay simbolo ng paglilinis, pero simbolo din ng pagkawasak. Biblically, ginagamit ang tubig sa isang malawakang pagbabago. Diba? Yung Great Flood ni Noah at yung bautismo, diba? Ginamit yung tubig din ang ginagamit. So, ibig sabihin ng simbolo ng tubig ay malaking pagbabago. Tanong ko lang sa lahat, makakain po ba ninyo ang pananalitang ito? O katulad ito na sabihin niya na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo upang kayo ay maligtas. Tulad din ba tayo na pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito ay umalis sila sa harap ng Panginoon at ang tanging na iwan ay yung 12 apostol. Natakot yung 72. Ay yung 60. Dahil 72 yung original. Natakot sila. Akala nila kakainin mismo yung laman ng Panginoon. Yung katawan. Cannibalismo yun. Diba? Pero huwag tayong manghina. Sapagkat tayong lahat ay tinawag niya. Ang tumawag sa atin ay ang may-ari ng ating buhay. At ang pagtugon lamang natin ng oo, ang pinakamahalaga sa Kanya. Marahil natatakot tayo sapagkat ang pagliligtas ay mabigat na gawain. Sapagkat ang pananagutan natin ay sa Diyos lamang. Subalit maliwanag naman na pag-ibig mula sa Deo ang ikaliligtas ng marami pag-ibig. Diba? Sa mensahe. There will be no more floods, but love through you, Deo, ang ikaliligtas ng marami. Kung ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, ay anong batas pa ang ipaiiral para sa iyo? Wala na, di ba? Wala na nga. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa dahil sa pag-ibig. Tinawag tayo sa panahon na ito. Maaari bang sa muling pagbabalik ni Jesus ay walang sasalubong sa Kanya? Siyempre naman meron. At ayon sa mensahe ay mauuna ang mahal na ina at tayo susunod lamang sa ipag-uutos ni ina. Ibig sabihin, pauunahin talaga niya ina. Handa na ba tayo? Ito, basahin natin yung mensahe, November 13, 1973. My mother is coming first. Mensahe ito ng ama. My mother is coming first. Undisturbed. Reign to put all enemies under her feet. She lays hold of the old serpent, the devil, and bind him 1,000 years. Ito maganda. My mother will be clearing religion, restoring true worship, and reestablishing the Deo on earth. Take note yung reestablishing the Deo on earth, medyo ibang topic po ito pero isang tabi muna natin. Paano magaganap ang lahat ng ito? Yung mensahe nung April 19, 1976, sabi ng ating ama, sabi niya, observe days, months, times, and years. My resting time down is so near at hand. For you who had believed, do enter into that rest. Ganda, no? Ang pamamahinga o resting time ay isang pangako ng panahon na sinasabi niya. Do enter into that rest. Pumasok tayo. At dito lamang sa panahon ng Deo ay magaganap ang tinutukoy na resting time.